Tanungin natin ang spokesperson ng Trillion Peso Movement na si Attorney Howard Calleja kung tingin niya ay sapat na ang ginawa ng dating House Speaker Congressman Martin Romualdez. Attorney Howard Calleja, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan. Yes, good morning Rica and good morning Peter. Sorry kanina pero ngayon nandito na po ako, ready na po tayo kung ano pong ating pag-uusapan. Good morning sa lahat at mabuhay po kayong lahat. Good morning sir, no worries po. Oo, good morning Attorney Howard. Good morning sir. Itong trillion peso movement, ano po? I'm just a little bit confused. Ang susunod po ba na protesta ay sa November 30 pa or are we having it every Friday? Opo, ganito po yan. Nagsimula po yung ating every Friday nung last October 10. No? Yun yung 6 o'clock, nasa EDSA Shrine tayo. Tapos nung after nung misa, magkakalampag tayo, magno-noise barrage tayo. Pero kung titingnan mo, Peter and Rica, yung itong trillion peso march movement, hindi lang ito pang Metro Manila kasi yung galit at ngit-ngit ng taong bayan buong Pilipinas ito. Opo. So katulad kami po, hindi na ako pumunta ng shrine, doon po ako sa Makati, kasama ko yung mga kasamahan namin doon sa Makati at doon kami sa may San Antonio, sa may Forbes, kami nagkalampag after the 6 o'clock mass. Opo. So sabi namin, tuloy-tuloy po ito every Friday at anywhere you are, magsuot po tayo ng white or maglagay tayo ng white sa ating bahay, sa ating kotse. And then, syempre, meron tayong kumbaga convergence doon nga sa EDSA Shrine. Pero kung hindi makadating ng 6 o'clock sa EDSA Shrine, sa kanya-kanyang parokya, meron po lahat yan ng mga misa at sumasali yung mga kaparian natin at ibang mga religious na yun nga, after the 6 o'clock mass, nagkakalampag tayo. Okay. Attorney Howard, do you think sa panansya ninyo, is it gathering more steam? Ito pong million peso march movement? Ito ba dumadami pa or gaya nga nung mga nangyari nung mga iba nakaraang panahon parang kugon lang na biglang siklab, biglang wala? Opo, dumadami po tayo. Actually nga, kaya nga ang susunod natin na malaking pagtitipon in November 30 at ito hindi lang sa Manila, Peter at Rica. Ito simultaneous. Gagawin natin na may Manila, may Iloilo, may Cebu, Bacolod, Cagayan de Oro, Davao, Zamboanga, etc. So makikita natin na hindi lang Metro Manila ito, but sabi ko nga nationwide. At pag sinabi natin simultaneous, naka-online pa yan. So during the rally, makikita natin, nasan ba yung mga taga Cebu, nasan ba yung mga taga Iloilo, may kanya-kanyang lugar po sila. So yan po yung ginagawa natin para talagang makita na yung ating ngit-ngit at galit. Buong Pilipinas ang kumbaga nakikisama sa atin. At yung every Friday, sabi po nga Peter, yung iba sabi nga nila bakit ang tagal pa ng November 30? Gusto na nga nila ngayon na. Sabi ko kailangan paghandaan ito at kailangan talagang kailangan maramdaman nila na kailangan katukin talaga kasi nga katulad yung sinabi nyo nga kanina Rica na tama naman yung ginawa ni Speaker, hindi nga natin alam kung anong nangyari doon. So kailangan talaga katukin natin yung ICI, katukin natin yung Senado, yung ating gobyerno, na talagang yung kanilang fight against corruption hindi lang talk, but let's put more action and more teeth to their talk. Opo, sinasabi po ng ICI na ayaw lang daw po nilang maging trial o by publicity itong kanilang ginagawang investigasyon. Kaya hindi po ito isinasa publiko. Ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin nito just so we can meet in the middle ground? Yun nga po, sabi ko nga, kami naman sa ICI, hindi naman kami magdidemand hindi naman posible, no? Kaya ang sinasabi namin, we realize and we understand yung need ng transparency. And yet, we also understand na meron confidentiality, may security issues dito sa ICI, kaya kailangan balansehin ito. Parang lang yan namin, ang suggestion nga namin, parang sa Senado, public yung hearing. Pero kung merong mga sensitibong portion, pwede sila mag-executive session. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo naririnig yung kung nangyayari. Meron lang silang isang tabi. Or di kaya, sabi ko nga, suggestion ko lang naman, kung tayo pinakikinggan ng ICI, kumbaga tayo, Rica, or tayo, Peter, pwedeng mag-accredit ng isa, dalawa o tatlong
mga kasamahan natin sa media at yun ang pwedeng kumbaga limited ang nakapasok or ibang mga katulad namin sa civil service organizations na mga maybe 1, 2, or 3 na pwedeng ma-accredit na yun ang maging observer at para mabalita naman yung nangyayari, not from them kasi baka hindi natin alam kung kulang o sobra yung sinasabi. Pero kung merong observer, at least makikita natin na merong magsasabi na independent na kumbaga third party na magsasabi kung ano talaga yung mga naganap during the hearing. Okay, what will pacify po itong mga nagpo-protesta? Ano yung incident na pwedeng magsabi sa kanila na, okay, tama na muna kasi may nangyayari na? Oo. Opo. Ang hinihingi namin, kung maalala mo, nung October 1, nagkaroon kami ng press con. 3 yung aming demands noon. No? Number 1, ipakulong. Ibig sabihin, we need accountability. Kailangan may managot, may kasong ma-file, at merong mapakulong na mga corrupt na opisyal. Number 2, ibalik, meaning to restitution, meaning ang ano natin dito, yung mga kadalang nakuhang pera, yung mga kadalang mga ninakaw at kinurap na pera, ibalik sa taong bayan. At number 3, ipakita, which yung ang pinag-usapan natin ngayon dito sa ICI, one of that is transparency, na magkaroon ng malaman natin, di ba? Kasi nga meron tayong mga distrust sa ating mga institutions of government because nga grabe ang korupsyon, systemic. So kailangan naman, meron naman tayong makitang nagawa o meron transparency na hindi naman nakatago na parang hindi na natin alam kung ano na lang yung nangyayari. So pwede natin subaybayan at sundan at malaman na talagang walang wina-whitewash at ginagawa kung ano yung dapat. Ayan, marami ang nag-aabang talaga, sir, dito sa mga ginagawa nga po ng ICI para nga talagang sigurado tayong yung inyong hinahanap, ikulong, ibalik, ipakita, mangyari po talaga. Maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Howard Calleja. We'll talk to you again soon, sir. Thank you. Thank you, Rica and Peter. Thank you. Have a nice day, sir. Thank you. po.